Usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Maayong buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa mabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. O karong adlang Huwebes sa 18 ning buwan sa Agosto 2022 ani ang mauluhan sa atong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center. Alang sa atong mga balitang lokal nga pangagamhanan sa Maripipi mihatag og scholarship, Tech for Ed program gilunsad sa lungsod sa Maripipi og PSA Biliran mipasabot sa bakanting pwesto. O karon anang detalye sa atong mga balita. Mihatag scholarship ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Maripipi pinaagi sa FMR Tingog Educational Assistance Program nga gipunduhan sa Department of Social Welfare and Development. Sumala pa sa Facebook post ni Mayor Joseph Canonoy Caingcoy, milaan sila sa 60 ka scholarship slots. Din gihatagan sa prioridad ang mga second year ngadto sa fourth year college students ug katong wala pa makatagamtam og scholarship. Kasamtangan nagpadayon ang aplikasyon alang sa mga scholarship, din giauhag ang mga interesadong aplikante pagdala og tagduha ka kopya sa ilang certificate of enrollment, statement of account, school ID ug kung wala ang school ID pwede ra ang voters certification. Gitalaan ang deadline pagsumiti sa mga applications karong umaabot Setyembre 5. Giauhag ang mga interesadong aplikante pag-adto lamang sa ilang mga nahitungdang barangay affairs or PESO office nga nahimutang sa ground floor sa new municipal building sa lungsod sa Maripipi, sumala pa sa maong Facebook post. Ug dugang pang balitang lokal sa lungsod sa Maripipi, gilunsad niini nga semana ang Tech for Ed program sa lungsod sa Maripipi sa pagpanguna ni Director Felix S. Tabanaw Jr., Regional Director sa Department of Information, Communication and Technology kon DICT. Atol sa paglunsad, gilagdaan usab ang Memorandum of Agreement tali sa DICT ug sa LGU Maripipi. Pinaagi ni Mayor Joseph Caingcoy nga nag-transfer ngadto sa Maripipi Tech for Ed Center sa mga ekipahe nga nagkantidad og 157,976 pesos ug 90 centavos na naglakip sa tulo ka laptop, usa ka printer, tulo ka stereo headsets ug usa ka CCTV camera ug usa ka router. Kini nga mga ekipahe magamit sa lungsod alang sa ilang kalambuan pinaagi sa Information, Communication and Technology, matud pa ni Director Tabanaw. Ang Tech for Ed program nagtinguha pag-umol sa kakayahan sa mga lumulupyo sa mga hilit nga dapit aron sila mahatagan sa mga oportunidad ug pakabuhian pinaagi sa teknolohiya. Ang Tech for Ed nagpasabot sa technology for education to gain employment, train entrepreneurs towards economic development. Ug sa dugang pangbalitang lokal, mipasabot ang Philippine Statistics Authority kon PSA Biliran nga adunay bakanting pwesto sa ilang buhatan isip accountant 1 nga usa ka salary grade 12 position. Kwalipikado ma-apply sa mga position kadtong adunay bachelor's degree in commerce or business administration, major in accounting. Adunay CPA eligibility ubos sa RA 1080 ug mas pabor kung adunay upat ka oras nga procurement trainings o miyembro sa technical working group on bids and awards or secretariat. Online ang pagpasa sa mga scanned application letters ngadto ni Dennis S. Mapa, PhD, Undersecretary, National Statistician and Civil Registrar General. Moadto lamang usab sa website nga http://hris.psa.gov.ph/career portal o mo register sa PSA applicant portal account sa https://hris.psa.gov.ph/register applicant. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo tawag sa telephone number 0283748260 o mo email sa secretariat sa nhrmpsb@psa.gov.ph. Mokadto ang kinatibukan sa mga balita gikan sa PIA Biliran Center Kinetic Balita. Ako si Lani Pitaw Tupaz. para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan.
Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa makaw sa pamayong buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutog sa maabot natong Sibya sa radyo natin Naval. Murag karon no kay gipost naman ni Daan ni Pigos kung kinsa nga atong guest nya, murag interesado gud ang tanan kay murag kitang tanan may kalabutan gud ni ani sa atong everyday no, kay pag mata pa lang nato hantod sa pagkatog masuko ra batag wa ni sila. So maminaw kita karong maistanan kay bisan ako nagid pudon ta koy daghang pangutana. So swerte kita sa tanan kay ang atong bisita Wayline kundi lang manager sa Biliran Electric Cooperative Incorporated or Bileco, ang atong local nga utility provider no sa atong elektrisidad dinhi sa probinsya sa Biliran nga murag permit ta magreklamo kay nakailang nga 42,000 iyang bill sa usa ka buwan nga wala sila negosyo. Ang kaako dila pud ko magsaba og pila bugat kaayo at least no kay naniguro ba tag pabugnaw niguro tag kuan no mo ni nga maminaw ta karon kung unsa ni makahinungdan ni ani aron at least mahayag-hayagan ta ug kung pwede man pud ta mo tawag no kung namo ipangutana makatawag mo diri sa telephone number sa radyo natin. Ay wala ay okay wala sila if dial tone di ay murag wala pa maayad ang ilang telephone o mo text na lang sa okay, or mo comment sa live para mako ano, naka-live mi karon sa Facebook, naa sa radyo natin Naval, sa PIA Biliran. Okay, pwede mo dito mo comment sa inyong pangutana para mapamot nato diri sa atong bisita ug matubag ang inyong mga pangutana nga sa ingon mahayag-hayagan ang atong mga panghuna-huna. So, una ta more sa itong mga pangutana, atong pangayon sa pasiunang pamulong atong bisita, si Engineer Gerardo Olidan. Ang iyong mga gwapa din, stop si Russell Quijano Casas, o si Ma'am Lizel Garcia, no? Dahil back up dire nga, para mahatag po sa mga figures o unsay atong di kinahanglan ihatag sa inyo. So, sir? Okay, so, unas tanan, mayong buntag sa atong mga paminaw sa atong programa sa PIA. So dako po ang among pasalamat sa invitation ni Sir Rod, Victoria at same time kang Ma'am Lani natagantag higayon maka-explicar punta bahin sa karon na problema sa atong taripa. Akong kuyog ang akong finance manager ug ang atong billing supervisor nga maunintig himo sa atong rates kada buwan. So, dagasalamat Ma'am Lani. So, nakita gud nato karon unsay dako gud ni siya nga sa gubangon kining atong pagtaas sa atong taripa tungod sa mga rason nga dili nato makontrol. So, number one, nag-start ang atong increase in terms of generation. Ato klaruhon sa atong mga tagpaminaw sa atong member consumer nga since 2010 sa atong rate sa Bilico wala pagud na siya mausab. Only that ang nag-usab karon mao na variable ang atong generation rate. So dili ra ni siya problema sa Biliran kun dili nationwide ni siya nga problema kadtong naay kontrata sa mga coal nga power plant. Tungod ang atong bilateral contract, school power plant, kung nahinumduman nato katong issue nga nanong ning Saka primero tungod sa pag temporary close sa Indonesia, matoy naka-apekto nga usa. Ikaduha, dihang naapoy problema ang China sa world din siya nga issue tungod sa pagkulang nila sa ilang manufacturing mga company. Ningbalik sila pag-open sa coal. Although nagkuha na sila nga katong permahay bitaw sa maiba na ang carbon sa environment nga kuan. Environmental na compliance. Unfortunately, ang China
nagkana ay pagkukulang sa ilang power way back 2021. So naapektaran po di sa kadto pod maingon ta nga wala tay labot sa Ukraine na apoy apekto gyapon. Kay ang supply and demand nagkinahanglan pod ang China balik ta sa China sa coal. Ipandar nila ang ilang mga planta sa kadtong mga coal. Ningingon ang China nga mopalit ko og coal bisag pila ang presyo at that time until now mao gihapon. So sa Ukraine tungod ginagmahal pod ang kadtong LNG ang liquefied natural gas, ang usap po na siya nga fuel sa mga generator. So ning taas po na siya. So ning balik po ng uban sa coal. So supply and demand dako kayo ang gikinahanglan. So most probably naapang atong forex nga sige po adjust. So ang atong planta nga gikuhaan ang GN Power which is coming from Dilingin, Bataan. So coal na siya. Tanan niya nakakonika na sa Region 8 na diha nagkuha og generation nga power na to. So wala ta ako klarohon na ang Bilico wala mag-usab sa iyang rate since 2010 kaya naaraman may nagdepende sa distribution, supply and metering. Ang generation maoy nagsigig usab-usab. Dili siya permanente. Depende sa forex, depende po sa supply kay gikan man nag-Indonesia, imported man ni siya nga coal para isugnod niya to sa planta nga Muandar. So mao na hinungdan. Actually, Ma'am Lan, during sa our Energy Summit, present si Sir Rod dito sa among summit. Nagkanaay position paper ang the whole Region 8 ng mga member consumer. Pinaagi sa mga allied organization. So karon ako lang basahon kini nga resolution number 1 after sa Energy Summit, a resolution adopting the manifesto of the member consumer owners represented by its federation officers in every municipality in the Eastern Visayas. So the whole Region 8 ni nag-convene dito to request to the office of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to take necessary action on the looming rate increase of electricity charge in the country in general and in the Region 8 particular. So gisundan po ni siya nga resolution with our representative, si Congressman representative from APIC, Sergio Dagook, and then representative from Pelrica, mamanang member sa atong organization. Nagbutang po siya o nag-issue po sila og House Resolution number 235. Ang sponsor ini si Congressman Dagook from APIC Party List representative o si Congressman Presley D. Sos from Pelrica Party List. A resolution urging the House of Representatives to conduct an investigation in aid of legislation on the rising generation cost resulting to higher electricity rates. So mao ni karon gipasangat na ni receive na ni sa Congress nga magkanaago investigasyon. So usa ni siya nga gibuhat nga lakang gikan sa Region 8 ug kadtong atong dito sa Congress nga pagahisgutan kay dili naman ni issue dinhi sa ato sa biliran. This is a nationwide issue regarding sa generation increase. So sa kana siya usalay amo makuan sa pagkakaron nga maghinay-hinay o sa taggamit tungod sa uncontrollable ang atong increase sa generation. So mao na ang sitwasyon sa karon. So we hope nga mag-conduct na ni sa magiging resulta which is favorable para sa mga member consumer kay ipatawag man ang mga planta. Mao na siya ang step karon naghimo. So di man ta pwede sad karon by this time nga moplayta sa WISEM kana matay kontrata which is the WISEM is also dili ta permanente ang atong generation. So akong balik kong pagklaro nga walay rate adjustment diri sa bili ko nga mabili nga maoy nag-maintain sa atong distribution network.
So pag spike nimo sa generation, mosaka po diri ang mga other charges. Kanang missionary electrification, katong ang mga value added tax na dito. Puro na siya pass on sa consumer. Igulat ta nang ulikta base sa energy nga rate methodology. Igulat ta nagkulik sa generation, ipasa nga to sa ila. Ang buhis ipasa sa ila. Universal charge for missionary electrification katong mga small power utility group nga run by NPC SPAG, just like Maripipi, naapotay contribution dito para sa fuel subsidy. Mao na siya ang mga atong sukton gikan sa gobyerno nga igulan na ning agi sa ato nga ipasa ngadto sa mga member consumer ug ngadto sa mga hintungdan ng mga agency. Mao na ang sitwasyon. So kung ma-freeze na to ang increase sa generation, muubos man po dire ang atong competition. Na gani kuno pangutana nga naman niya wala man ta magkuha diri sa may tungunan. During that time, first nga nagkana ay competitive selection process. When it comes nga magpalit ka og power, sa una wala man na. Mauna sa una, this is the price, take it or leave it. Labi na nga kita diri, dili gud kayo dako ang demand. So what we did in the Region 8 electric cooperatives, nagkana og aggregation. Kung pilay imong panginhanglan ato ni tigumon, and then we will conduct bidding based dito sa circular nga gi-issue sa Department of Energy o sa ERC nga magkana ay competitive selection process na. So usap po nagi-consider tungod sa mga privatization base sa Republic Act 9136 sa atong mga owned by the government, nagi-privatize nga to sa mga generator, just like ang Unified DP under na sa EDC na pay Green Core. Mao nang atong mga property sa gobyerno na ibaligyan ngadto sa mga pribado. So for how many long years na nag-operate, pag-abot sa EPERA nga 9136 nga mao po na usap po na siya nga priority nga i-revisit nga ng EPERA para makorek kadtong mga unsay dapat i-correct. That's part of the SONA sa atong bago nga presidente. Napansin po na siya because during the time, before mag-election, some members of the GM and the board of directors naglabi dito kang President Marcos. Maunay ang problema, dapat na nato maisgutan. So we are very lucky nga na-appeal sa SONA ang revisiting sa EPERA 9136. So with that, naamantay mga organization nga ma-appeal po dito sa Technical Working Group. We hope nga sa pag-revisit sa EPERA 9136 nga bagin favorable na sa mga member consumer or unsa goy dapat na nga masunod nato nga paagi. So mao na ang sitwasyon, nag-start ni siya. Although it is clarified in our position from the Region 8 na gi-compare diri ang mga price sa generation cost. So para pud masabtan nato sa atong mga member consumer diri sa Isla Biliran, just like Solico before nga ang generation is 4.39. So sa karon ning abot na og 11.65. Dakuha kayo. Pero bitaw karon ang presyo sa asukar, nagsigi nagkuristorya nga which is tanan kinahanglan. Ako bitaw sometimes ako la i-share for yung naay mga forum, just like labi na karon ang amo pod mga kauban na naay mga katigom, ako pod i-share because with it, kung naton tan-awon ang diesel, ang price sa gasolina ning taas jud ayo. So most probably naapoy effect, naay domino effect sa lain-lain ng mga produkto. That is part. So ang Lico 4, ang ilang rate dati is 3.8, karon ning abot og 11.8. That's generation alone. Mga 7, Ang Lico 3, 6, which is to nga 4.4, at this time, by this time is 11.08. So naay variance sa mga city almost size kapin. Ang Samar 1 dito sa Calbayog, ang ilang generation rate before is 3.5,
This time is 10.6. So, naay mga adjustments. Sa Dorilco, from League 1, the price before is 4.04. Karon na sa GIS 10.23. Diretso tangari sa ato, before, ang atong gihata, ang atong price, atong generation is 3.1 before, karon na ata sa 11.12. Dako kayo ang gi-adjustan tungod kini sa fuel sa atong generator. Mao ni siya nga gitan-aw karon sa atong hintungdan, labi na sa Congress nga natay representative. So which is favorable nga makita na siya nga ma-revisit. Mag-istorya nga to sa Energy Regulatory Commission kung unsa goy paagi nganong ni mahal man ang coal. Unsa may gihimo sa mga gintungdan. Kay kana pagpalit maingon ta nga wala tay labot sa gira. No, is affected yapon ta. Sa China dako ko na siya manufacturer worldwide. Pag mandate nila nga mogamit na mi sa among coal, mag-reopen mi. We will buy coal bisag pilay presyo tungod sa ilang mga demand na gikinahanglan. Kung dili sila mo paandar sa ilang coal, in 2021, basig magkaana ay mga rotational brownouts. Even some other mga generator, nag-submit na po og pag-revisit po sa mga contract. Nagkatong naka-fix ang ilang kontrata. So, tanan, apektado, ikan sa may dollar, to sa fuel. So, we hope during our convention, it was discussed to the sa grupo, sa National Association, ang geothermal. So, I don't know, on sa gobyerno, mauwi pinaka-compare nga usa lang ka trailer ang kargahan sa fuel, compare nimo sa coal nga 100 ka barko, may magatod niya rin. So, minimal good ang iyang cost compare sa geothermal. But diri sa ato sad, usa po ni nga mo gisigutan. Wala lay specific date. We hope by 2023 ma-develop ang atong geothermal. Naka-embedded man na sila. Something nga magkanaan ay reduction in terms sa atong generation. And we are also planning to build our own generator here in the Biliran Island para magkanaata din natin magsalig because sometimes kung mawala ang NGCP patay man gud ang ato kay naman tas tumoy. So karon ang we are planning to develop power plant here. 50% of the demand pwede ta makahimo og atong kaugalingon planta. Because our demand is increasing, only that na prista sa pandemic nag-steady. Ang demand nato last year almost the same by this year. So naapay pandemic, nakatalas-talwas na ta, maka-smile na ta kay mausahay mahubuan na ning atong Christmas. Naana po ng lain nga mga kuan nga mga murag isungog tas panahon. O nga dili na to makontrol even kana nga particular sa rate increase in terms of generation. So mao na ang sitwasyon diya. So Ma'am Lani. Mura bitaw gwindang kay kustanan sa naanda na kung baydonon sa kuryente kaniadto. Nya karon murag ning doble na sa akong gikuanan nga ngani no kanang murag pirmi ba yatang out no kay opisina man ta so di ta mo gamit sa kuryente sa balay. So musamot ba siya kadako ang atong baydonon kung magtikadako atong konsumo, magtikadako ang atong baydonon. Mag-adjust man diri sa VAT, sa siya. value added tax. Oo. Pero atong gisabot no nga naalagi mga factors po nga nakaapektar. Pero ang dako gid akong kanang murag maglibog gid ako huna-huna gid pag akong utok maglisod pag huna-huna pagsabot nga namatay ka ugalingon ano natay geothermal sa tungonan o nganong tuata sa bataan ning palit. Murag nga dana ba?
Nga dapat kung ang sa generation, nya kada mga systems laws, murag minus-minus tingali unta atong baydan yung dana kay closer man ta siya di ana. Then mo na siya, usa na siya sa akong gikalibugan. Then another, sa kada organisasyon natay ka ng mga board of directors, natay mga officials whom ang konsumidor or mga miyembro nagsalig nga kani sila nga mga tawo mo proteher sa mga ilang mga miyembro, sa ilang sa mga constituent, ilang mga sa district. kliyente. Oo. Amo na silang gikuanan kanang gisaligan ang mga opisyalis, mga board of directors, among gisaligan nga makatabang nga mapagaan-gaan ang atong palasanon. So ikaduha na siya sa akong concern, ano nga gilauman ako makatabang unta nga makaminos sa atong balayranan. Then ikatulo, kung pananglitan kita, paragod sa pamilya nga kung naay krisis, mo tayo mag-iyon kaganiha nga maghinay-hinay ta paggamit sa atong kuryente. So, the same thing, mag-expect pud ta nga sa Bileco or sa atong organisasyon, maghinay-hinay pud ta sa atong gasto, sa atong mga operating expenses ba ingon diana. So, para at least no dili i-pass on kay syempre kung kung kanang lavish ang atong expenses sa atong organisasyon, i-pass on nga rin sa atong konsumidor. Actually, So- when it comes to pass on sa COB, sa cash operating budget namo, wala may Bilico never charge nga magpasa. Although we limit our expenses sa karon. Oh, nagtipid jud ta. Nagtipid jud mi sa among pagastusan kay dili mi pwede mo gasto nga Diyan. mawala dito sa among budget. Dili mi pwede maghimo magpalit og dili in accordance with our cash operating budget. But sometimes na ay mga emergency nato nga mag-realign ta. Pero within Japon in the budget. So limited tanan. Moingon dayon si finance manager nako dili pwede. Wala sa COB. So mauna ang amo limit me nga dili magburas ka og gasto because dili ta makasustener kung kita magburas ka. In terms of pass on, manay gingon nako, ang rates na mo kontrolado sa ERC. Ang ERC ay mag-regulate nga since 2010 nga ang atong gi-maintain ang atong distribution, supply and metering charges. Maura gyapon na until now. Only that nga nagka-problema kita sa generator. Mao na ang lakang pod sa mga directors kadtong atong imong giingon nga atong mga officers pating atong allied organization at during that time present si Rod mao ning start nga maghimo og position paper to conduct further clarification and investigation. So address ni siya sa atong bagong presidente and then naapoy gihimo ang atong mga representative because during the time sa among convention nakaisgutan na siya unsay mga buhaton nato. Klaro, maklaro na siya. Okay, so padayon ko. Sa another concern ako no kay naatay plano na mo nakaset naman gyud na siya nga namang tay kagulingong geothermal. So the more nga moubos gyud unta katong kuryente kung naa na tay geothermal kay niana man dire. But ang ako apprehension is naanad naman ta sa 11 pesos, di ba? Sa 11 nga kuan from 3.1 ngari ta sa 11.12. Tingalig na ana, may ang apprehension kung dinhi na lang ta mo palit. Og ang atong gisaligan nga mga opisyalis, mga board of directors og ang tanan nga nakapalibot diana, magkasinabot ra pud sila nga anad na bitaw sila 11. Mudawat sila bisag taga ag GIS. Dili ba pwede or naabatay kanang security measure or naabatay pamaagi or makapugong ba? Naabay organisasyon or naabay mga entity nga makapugong nga mabalik sa barato kaayo ang kuryente once mo gamit ta di aning geothermal. Kay tingali akong hadlokan nga agoy magkasinabot pud sila unya no nga dako kay tagkita di ani kay naanad naman sa 11 at tagahan na tog GIS imbis makahatag tag 5. Imo ako Ana ni ang process. Kung mo konekta magkanaantay bilateral contract with our own diri sa island because of that order from the Department of Energy nga magkanaagod tay competitive selection process naagapon na dili siya mawala. The only way nga nagkanaa karon because the initial generate sa atong geothermal by this time is .T5 ang amoy kasabutan.
mag-generate sila 5 megawatt, i-connect sa among linya, sa atong linya. Oo. They will mag-charge lami sa willing charge sa ilang gamit. That's part of the reduction. So, mubayad man sila, i-share man na namo nato sa atong mga member consumer. So, magdepende po na sa approval sa IRC. So, the geothermal now, the BGI, maka-generate silang power mo agi sa ato. Ilan na siya, kita'y mo gamit. Magkanaabot ay approximate na mag-reduce po ang atong transmission cost. So, most probably, nagot ay expected reduction in terms of transmission charge. Kaya ang transmission charge coming from NGCP will reduce from, example, natay 8 megawatt, natay 2 megawatt. It will reduce to 6 megawatt ang among transmission cost. Kinaan naman diri mo gamit sila. Mura raman na silang maagi kay embedded connection man. So we expect that particular agreement, that magawas kasi connection agreement. Kita na mo gamit sa geothermal kasi embedded eh. Oo. Nasa sulod sa Mugamit atong sa atong distribution kwan, atong line. linya. Oo. Mubawas po si NGCP nga mo supply siya og 8 megawatt, 6 megawatt na lang. Iya po na iba na niyang charging. Kaya naman ta diri in-house. Naman tayo in-house. So most probably na reduction and minimal in terms of transmission cost. But when it comes to generation cost, because we have a bilateral contract, only that nga sa kuno na ha settlement na billing settlement na siya. Mao ni mag-arrange. Siguro by that time naanay mga measures ang gobyerno nga ma-reduce. Most probably dili gud ni siya padakon nga maura na nga wala tay gimo. Mo na siya no. I was thinking no nga dako jud kayo siya ang reduction if ever mag-geothermal kay mo gamit sila sa atong linya, di ba? Ang atong mga Magbayad dili ba na sila. sila Oo. sa ato? Dili na. So kanang ibayad nato ang atong makolekta, i-share po na nato sa atong mga member consumer. Mo na siya expected na ko nga. Expected na to na. Expected na ko na katiyala niya ang nagkasabot lang magbahin sa Dili. Ha? Ito, Ma'am Lani, ha? I have to clarify. Na ay mga other income, ang mga gitawag other income, ang ruling ana sa rate methodology is 50-50. Halimbawa, sample, katong atong discount, power purchase, tunga na, kanang prompt payment na mabayad mi, o tunga na, ngari sa i-share na namo sa member consumer. Kung pila imong kilowatt hour, will compute that in terms of kilowatt hour sa rates, i-prorate ko na siya. Ibawas na sa atong bill. So, all of the other income nga mosulod sa bili ko, 50-50 na. Dili na pwede nimo nga maghimo ka imong kaugalingon nga klaro na sa order sa ARC nga dapat sundon unsa may gisunod nga atong paghimo sa taripa. Sumayo siya kalakang Siguro hopefully madayon yun siya by Madayon next yun. year. Oo. Actually, By next Madayon year. yun siya. we signed already Oh, the oh, oh. memorandum of agreement for the construction and upgrading. Ang akong condition dito, that was approved by the board. Yan na ako ang BGI. Kamong may mo gamit, kini naman mo agi din sa ato, or either biliran, either BGI to Kaibiran, or BGI to Naval. Kamu may mo gamit, kamu pag-upgrade, ayon na may pagsakripisyo ang among reinvestment fund for sustainable capex nga kami pa masukot mig dako. So kamo may mo gamit, kamo may benefited, kita pod benefited, win-win solution. I-correct ninyo among linya, i-upgrade, pwede na ta magkasabot. And that was signed nga naa may cash out sa among panudlanan kadto lang ang mga regulatory compliance and all other minimal expenses. So dako siya pabor nga kung muandar na si geothermal. May nangutana po dire GM kung buhi pa ba daw ko ng BGI? Buhi pa. Buhi pa day. Buhi pa. Oh. Sige, uy, kay makakita ba ya kumuagi Buhi din pa sa day. amo. Kay daghan man kong pangutana nga Will nila nga gitreat nila ang will. Pero di ko ka-explain further nga to sa generation side because we focus on our distribution line. Naaman sila 5 megawatt tapos ning reduce to 2.5 megawatt. At least na, dili ta mag-niob. Kung naaman ka na nga embedded connection na sa may ato.
So buhi pa sila. Buhi pa Kaya di. na may memorandum. Na. Kanunay may mag-follow up sa ila nga unsa na may nahinabo, nagunsa naman mo. Nganong wala pa may improvement sa among linya. Kasi sila may mugasto, sila may mupalit. We are waiting lang ta nga i-correct na nila ang linya with our standard. Masayo na So- lang gali ilang process kay pag correct na lang siya. Dili bugod sila magsugod, magugba. Magminus Oo. ang ilang Dili cost sila magugba. compare nga mag-construct sila og 69 kV Oo. or 138 kV going to marshalling station because there is a limit in terms of embedded connection. Oo. Na ay minimal nga capacity nga pwede ra ka mo sakay. Mao na magkanaa siya distribution impact study, distribution asset study to be able to determine the capacity nga may connect sila sa atong system because I do not want nga magkanaano oy problema ang akong existing structure pagsulod ninyo. That will be coordinated in terms of technical capability. The DIS was already approved. It was discussed thoroughly with our technical people and as per attached sa atong MOA nga gi-execute dito sa BGI. So we are waiting sa BGI to deliver the materials to construct the line based on our set standard sa atong national standard. So mga kanusama gyud sa GM kay mura musakob naman ta sa fourth quarter unya 2023 hapit na kayo. On the process na ang ilang procurement, kini pod ang ilang general kumbaga katong investment nila is coming from Simba. Mao na partner ba? Kanang mao na ang pag-imported ka 40-60 ba na? Sila may mo palit sa materials. Ang ako nahibaw-an ongoing na ang ilang procurement process. Only that, katong una, because nagkanaaman tayo pandemic, limited po. All of the communication is based on virtual. So, nahimo nagkaroon niya. Mao na guni pinaka simplest, ang pinaka easy nga magkanaan tayo conversation through virtual. So, karon wala pa may final good because we are also asking paspasinan ninyo kay marunong hinam-hinam na ta. Hinam-hinam na. Yes, based on the analysis and the study, also we reduce our technical loss. That's contributory to reduction of systems loss. Part of the rate component, ang systems loss, which is approved by the ERC. So if ma-reduce na nato, most probably another reduction sa atong system loss charge. Oh, that's expected. Gagmay ra maguna siya, pag matigom, dako-dako na. Kayo. So pila man yun kaha ang kuntahay magsugod na siya ang embedded connection sa BGI with Bileco. Pila kaha ang expected nato nga ma-reduce sa generation o sa systems loss, Jim? I-account pa na nato, Rod, dili ko kahatag og figure because kana nga mga figure is just minimal nga na siya nga mga pero we are not talking thousand, we are talking million. If we will multiply that reduction, is equivalent into big money, and then we will equally shared based on your consumption. Mao man na, di man na pwede nga, what I mean nga, equal, parehas sa tanan, no. Depende kang mamlani, kaya dako mang iyang sagap, ako gamay, imo gamay. Dako mo sa bayron nun. Dako ang imong reduction, kaya dako may Mabita bayron na siya. I always have, no? Kana nagid permis ako una nga. Ngano magbinayad man dada ng systems loss. Nagunsa ba ning Bileco nganong naa man ni systems loss? Nganong wa man ni ma-correct? Maana ra ba ko sa akong hunahuna Wala ba? siya. May nagklaro-klaro akong isultigid sa imo nga. Oh, Alas ako ko nahuna. i-clear na ko, Ma'am Lani, nga natay systems loss. Oh. Systems loss, tulo na kalain. Na ay technical loss, na ay admin loss, na ay non-technical loss. Di non-technical loss, ato unahon, mao ni ang contributory ang atong vegetation. Because the Green Island at Biliran, naapoy mga tagiya, nga dili masugot, sometimes nga putlon, kahoy, masuko. Pero we are also very fortunate, kana na balaod ana, nga pwede namin magputol, but dili po na mo abusaran. Mananghid po mis tagiya. Samo Bisag lang na putol ay, kag tungod bisag na na ay balaod, mangayo gyapon ang conformity. Kay basig ka nang gihaguan ko na iyang pagtanom, even trim lang nga ma-reduce ang atong non-technical loss contributory. And some other technical loss contributory is that ang among meter reader magpataka og reading mali-mali di ay basig mo ingon niya reading under the mango tree ay sipa jud niya diretso. So na-correct na namo because we continuing educate our Readers ninyo. our frontliners.
Another nga naa ako na inherent losses. Ang atong tanan kable sindo mo agi sa kuryente naago na losses. Naago na losses. Transformer, anay gitawag na mga core and copper loss. Inherent na siya. Conductor, gikas biliran nga rin. Naanay line loss ang gitawag na mo. Service drop going to member consumer. Naagya po na line loss. The distribution line on the 220 volts going to the household, naagya po na line loss. So, ang buhaton na, if we will talk to reduce the technical loss, the one way na very kuan, karang let us improve our power quality. Ang atong voltahe. I-improve na nato. That's according to Ohm's law. Mao na among gi-isudyan according to Ohm's law. If you deliver mubo nga voltahe, it will create a high losses. Kay mubo man imong voltahe, taas man imong current times i-multiply nimo imong conductor. Low taas na voltage siya. Low voltage mag-cause can contribute high systems loss. What we did, because our location of the substation is in Biliran, we installed automatic voltage regulator inside our premises. So, mao na siya nga naatay EVR diha to up the voltage. So, ang uban pa nga mga transformer, ongoing po ng ating mga tao to determine kung unsa goy contributory based on our engineering software. That can be only determined kung unsa imong contributory. Because if we will talk to reduce in terms of technical loss, katakot-takot na gastos nimo. That's part of our reinvestment fund for sustainable capital expenditure. So, maghimo ka na, mo gasto jud ka. The same what we did 2017, nainumduman ng 3 days nga nag-replace may conductor. Oo, reconductoring. Ang atong kable, karon mura nagpansit, may sumpay, may putol, dala na katuig, na magunay duration ang imong life. Sa typical life sa imong conductor, so already 30 years, kay naanagani may 37 years sa serbisyo, so lampas-lampas na. So we consider that as parang we have to replace to improve the reliability kay uban pagkabagyo damo-damo na kumbaga bugbog na siya. So mao na yung mga reduction kung technical loss ang ating istoryahan. I have to primarily I prepared from the team from technical sa CAPEX. I am the point person who focus on preparation of capital expenditure projects in 2011 to 2015. Dapat may naanatay substation dire sa Nabal para ma-improve na to, ma-shorten na to ang over extended primary lines. If you look at the island ng Biliran, the center load, the center demand, 50% of the demand is from Nabal. Unfortunately, our substation is located in Biliran. We travel 19 kilometers away. So, dili may makakongkuan kay it's ang ERC pod nag-approve sa among CAPEX. Gi-file na mo 2011 and it was approved 2017. So, nagkanaan na karon og kamao na kung sa bata pa, kamao na mo ihap sa sukli. O escalation sa price. What we filed before, giotro na pod. nag-requesting na po me. That was I presented 2019. From 36 million, nag-up siya into 40, almost 50 million because of the price escalation. Mauna ang sitwasyon. Na-approve na siya. Ang karon, nagproblema na po me sa escalation kung unsaon na to, how can our RFPC fund nga kuwago na siya, makuha na to nga because the decision of the ERC, no rate adjustment at that time. But with this time, damo na nga itong mga improvement, most probably, maybe we can construct again another process in terms of procurement. Wala man tayo shortcut nga buhaton kung dili sundon yun nato ang usay palisiya, usay patakaran. Kay stricto kayo ang audit, labi na kung ma-audit me, we are very much lucky during our audit we belong to the high level of result tungod kay we follow unsay
nas balaod. Dili ko gusto nga I-circumvent ang insert that. Insert. Oh. Jim, na pa ko'y pangutana ba, di ba sa asuna ni PBBM no yun siya nga murag di yun murag ikuan niya nga kuan niya sa Congress nga ang IPERA law murag naay mga himuon nga mga pagbag-o. So unsa ka ang mga sa imong bahin GM dugay naman ka diha sa electric power industry. Unsa ka ang mga naa sa IPERA law nga angayang bag-ohon aron nga mas makabenepisyo sa atong mga konsumidor? Kana lang bat ikaupat ta value added tax, generation, transmission, sa patoy doha pati persistence loss, other charges. So mao nay ang ayan pa dugay na nga kuan ni party list representative nga kanang bat maayo man gud ta mo kolekta sa bat manlani because direct connection kay mubayad man gyud ka ang amo po direct po remit niya to diretso sa nasyonal. Kay kung i-compare nimo nga ang magbat sa compare sa lain-lain ba, kami diretso man gud ni. Unsay naa diri, pass on. Ang mabili na sa amo ang DSM, maray amo i-maintain, isweldo sa atong linya. Pag-abot dito sa mga other dito nga taas ang atong resibo. That's part of the EPERA 9136 to unbundle all the rate component sulod na to sa resibo. Kaysa unang atong resibo, tululan to. Gamera to kayo. But may this time, tungod sa EPERA, mauna nga na ning taas. Gitanaw dito kung pila man ang generation cost, asa man ang padulong, pila man transmission, pila man DSM, pila man ang other charges, pila man ang missionary electrification. So, mauna kataas, ang uban niya ni usa ka band paper. So, na-explain, karon moingon ang comment sa una nga ning taas ang resibo ning dako kung bayranan. That's part of the critics. Ako pabor ko sa critics because that will be the challenge. Dapat i-correct na to. I don't know. We hope mag-create man ng grupo not only in the private in the electric cooperatives tanan magod apektado ini. We hope nga matutukan yan ng IPERA. O kanang privatization naman na sa EPERA, katong mga plantang privatize naman na sa EPERA. Natay planta tapos ibaligya. Number 1 karon ang tagiyan niya. Damo na. Mga Mao siya, no? si Lopez. Instead of makuan sa gobyerno nga mahatag og barato, i-private na hinoon ning samot na kamahal. Usap po na siya nga naka-contribute na dako-dako nga. Dako na kayo kay kuan siya kaning profit oriented na gyud basta private, whereas sa government para man hopefully na naman tay mga unsa na siya mga party list representatives sa mga congressman na sila maka-represent sa katawhan nga to sa from kani mga electric cooperatives kung unsay atong yango madala na to nga to sa atong representative nga iya pong i-voice out dito no para ma-resolbahan ba for the common good kay ang mga tawo murag kuan na gyud kay tanan murag unsa ba nagibugatan na sa tanan dapay asukar dapay gasolina dapay kuryente wa tay daganan maggasolina tag magkuryente pareho na ang mahal. Sibuyas kaniya buntag sa national TV ang sibuyas. Oo niya ang mga tawo import na pod. Ang mga tawo kay naglisod na magpalit na lang tag magsuwa na lag asukar mahal pong asukar wa tay suwa. Sige guys. Sige, dito GM sa katong pag-atong sa Energy Summit ba, murag dito gi plastar sa usa ka presentation nga usa sa hinungdan nga no nga medyo mahal ang atong taripa kumpara sa uban nga mga electric cooperatives tungod kay nabilong ta sa katong kategory nga medyo taas-taas ang atong rate. Unya gi-explicar po dito nga medyo mahal ang atong rate tungod kay dili daghan ang atong konsumidor. Pwede pa nimo ma-explain siya. Okay. I-explain na to, Father. Mayingon ang comparison why si Meralco barato kontra sa Bilico. Example number 1. Kanang SM North, I think ang demand anang SM North na sa mga 10 megawatt. Ang atong demand sa Biliran is only by this time maximum taog 8.7 megawatt. Kung meter readers, 42,000 ang atong consumer, pilang workforce na mo? 12 nga mag-reading. 14 days nga maapod na siya ng 10 megawatt. Sa SM North, usa lang nga meter readers,
the density of demand taas kayo. Diri sa ato, because we belong in the rural area, it will pila sa ka kilometro o sa mabutangan og we are under the rural missionary electrification katong nga atong rural area sa magkanaay kabit. Mo-invest ang gobyerno, mag-load dito sa may usa ka sitio. Invest kag 500,000. Ang imong demand dito makakolekta ka lag 2,000. Gamayra. Oh, imagine that. So ang density nimo in terms of consumer, in terms of demand, ang miral ko kada poste pila na demand ana. In Bico, en Tacloban, ang density nila compare sa ato, taas o sa nga linya o sa magkanaay consumer. Mauna ang pagka-diferensya. That's why ang ERCG kana atay grupo-grupo kung asa mi nabilong. In Region 8, we belong in Group A, the same with Lico 3. Ang DSM nga side. Ang Lico 5, lahi pod. Ang Lico to, separate pod siya. Tungod sa kadakuon sa ilang demand. Lico to is 50 megawatt. Kita 8.5 megawatt. So naagoy diferensya. Ang Lico to, only the franchise area, Babatngon, Tacloban, Palo. Kita, sa ato, lagyo man ta. Lagyo man ta. Pagtuyok mo sa city, puro load ang sulod. So, di good kuan mo ma-compare nga tungkol sa density. Mana siya. In terms of demand, in terms of member consumer, ang ato bublag. Bublag ang ato. Ang amo lang gihimo nga we can supply in terms of reliability to improve, avoid any unscheduled interruptions, to minimize the interruptions. What we did with our new projects sa mga housing, ang gigamit namo mga insulated na by this time. Mga insulated na nga conductor, medyo mahal, subsidy man gikan sa gobyerno. So, mas effective siya sa kadtong atong mga bag-una. Mano yung giingon na istorya nga sige lang hatag ang gobyerno pag abot sa bagyo, pwede ba kuno nato i-underground? Pwede. Nganon dili. Oo. Oh, underground. Ang primero, establish na ba ang atong right of way? Di may problema pa. Na may mga ang kable, underground na to. Kay pag bagyo, Di na matumba. wala na may naka-underground Murag ormok no, nag-underground ang wala mga pa. ormok. Gi-propose sila. Di ba talaga? Sa kuan, may somewhere in Luzon, kano bang island dito ni Abad, ni Congressman Abad sa una? Batanes. Underground ang ila, nanindog dito, ang supply lang sa balay-balay. Okay, kuan ra man. Secretary Abad during that time, former the late Benigno Aquino, ang atong presidente, is a budget DBA, di ba? Department of Budget, siya kuan. Ang Batanes karon naka-underground ang ilang distribution line. Sige, magkabagwi. Hindi panlubong. Ang nagtindog na lang, mga secondary line. Kaya man na to. But when I was in Japan, nakita ko na ko ang mga underground dito. Nag-training man ko sa Japan way back 2012. 30 days dito, sponsored by JICA. Nakita dito ang mga improvement. Na ay overhead, na ay underground. Kiss to kiss ang sitwasyon. Kaya in Japan, bagyohunon man pod para magyapon sa ato. Ang sobrang igikan sa bagyo, mga tumampod sa ila. So, because we stay in Okinawa, pareho ang atong area sa Okinawa. So, if we will improve our distribution line through underground cabling, so pwede. Because na mga technology by this time. Only that, ang cost nato, mudako-dako. Ang right of way pod na. Ang right of way kung establisado na ba? Kaya diri sa ato, mga kabra ba, bisag asa lang, mo na imong bantayan. Pero naanay mga technical kuan na buhaton nga naay warning nga dili ni pwede because kay ang right of way magud nato sa National Highway 10 meters luyo, 10 meters sa pikas 20. Naa dito'y allocation na 1 meter para sa mga utility. Tubig, Electric, kuryente. water, communication, tuwa mo dito mo lugar. Tuwa mo dito mo lugar. Pwede na to kung establish na ng atong road network din sa isla. Pwede na siya. Basta mahatag ang gobyerno og subsidy. Kaya non-stock non-profit traba ang bili ko. Pwede na natin pundo, pero mucha na punta sa RPC. The Reinvestment Fund for Sustainable Capex. Although, ang atong reliability habog. Kay lister naman ang brownout. Kay mahal man god kung brownout ka. Because kung naka-generator, you have to purchase diesel.
Oh. Kung wala kay power, mas too much expensive than naatay power, only that naatay problema sa pagkakaroon. Nga dili naman sa dinis ato nga mo na gitanaw karon nga dapat ma-resolve na kana nga problema. Nationwide man yun ang apektado. Di same yang ngungo dito sa among konbensyon, puro na nga problema. Mao na ang atong Stand. akong balikon, ang stand naghimo ta sa aton sa region, tapos na po'y national naghimo. Jim na po yung nangutan na dire nga, ang kana ko nung kurinting nga yung gamit ba, labi na ko nung kay, nag-ingon to dire ang nag-text nga, daghan ko nung mga aircon mo, asa man ko nag-charge? Okay. Sige. Ruling na po na to, balik na po tayo ERC. We are allowed to use 1% of the total demand. We're qualified. But by this time, mga mong nagamit ng anak, kuwan lang, mga point, wala na maabot ng 1%. Wala na siya. Qualified may mo gamit as admin use. But na-appeal na siya sa expense. Dili na siya, amo kuwan, bayaran na po na sa bili ko. Mauna, magtipid po ta. Oo. Magbayad po mo. Oo, ma'am, Lani. Magbayad po Akay ng kog libre ra ang mo. among operation. Kasi kung Karon ba ko kahibaw? magbayad mi, sanglit ako, lagas ko nga, kanang way gamit, please, paro nga. Because we have to preserve power. Mag-reduce. Dili buras ka. May limitation. That's part of our expense. Ang among utility use. Sa among mga station, naka-record na tanan. Oh, dili. Kani ba siya manager no kay for pila na kabuan karon nga tuig no murag pila na kabuan ano nga murag ning saka ni atong bayro nun sa kuryente start kay siya sa- si Juan gani ning suod gani nagdadas siyang resibo nga pila to sobrang 20,000 ang baydo nun ana unya ang ako nga dinala ko magsabad ani ning doble pud ang akong kuryente no murag kuan ang bayro nun sa kuryente kaning wala ba kuan wala ba moy part dinha sa inyong accounting or part sa inyong mga savings nga o in case of ingon di ani nga mga panghitabo nga murag mo back up mo sa murag shoulder na lang ninyo ang baydo nun or para may minusan ang konsumidor no ang nanabo kadtong mga among discounts nga natigom mao po lang among i-counter po sa UCCB na ami sa una natigom. Unfortunately kahurot lang last month mosapong motapal dila na mo ibulto because nahinabo na sa una nga nag-generation rate tag piso. Pagkasunod ang generation Galit na og tubo. increase sad sa una. So karon naratay minimal na So kana inyong paghatag diana sa tanan for all consumers mo or tingali kon nga para lang sa gamay ra og consumption Dili, hatag tanan. tanan. Okay, Tanan, salamat tanan. kay nakapinday Oo. mi dito wala mi kahibaw. and then So murag natin ali katabang kay- no ika-explain ang ato diring sa unsa ni siya ang sa sa finance manager Okay, si finance Mr. manager. Natay 1 minute. So, maayong buntag, Ma'am Lahi. Wala yung mas mag-birthday. Oh. Sige, ko lang kay So, mag-happy na maayong ta. buntag, Ma'am Lahi, Sir Pigos, o sa atong mga miyembro consumidor. So, naara ko ikadugang sa kadtong giingon ni Ma'am Lani kung wala ba'y Ikatabang. ikatabang ang bilek ko. So, mudugang ra ko sa giingon sa among GM nga gikan ni atong 2021 up to last month na atay girefund kay member consumer nga 7.9 million. That is an aton niya collection han UCCB and mga previous years which was already collected and it was already refunded sa ato ang mga miyembro konsumidor. So mao na ang gikatabang sa Bileco during the time sa ato ang pandemic og this month July nga billing na agihapon tay gi-refund nga 2.9 million. Oo. Sa kung saan siya pagpanaw pagkasabot. Kuan na siya. Actually, automatic reduction siya sa ato ang generation charge. Ay okay, so dili mo gawa sa among individual nga bills. Dili, Gitibuok ninyo dito sa sa generation na diretso. Okay. Kung i-bill mi halimbawa og i-bill mi og GIS, kung Dito na, na iba-iba. counterpart niya bisan tag 50 centavos, 9.50 na lang. Oo. Mao na siya ang usa nga paagi. Ang 2.9 giiba na lang nyo dito dayon nya. Mao na tatong gibahin. Oo, gibahin-bahin na to.
Oh, sa tanan. So dili mo gawas sa atong individual, no? Kanay walang takahibaw dili, nga dili, nanaday ma'am. kuan. Dili mo gawas sa among individual bills, gitibuok ninyo Gitibuok. dito pa sa inyong bill. Dito pa sa bill. Okay. Sa rate So making, daghang kayong salamat. dito na siya isulod. Okay. At least no nakaiban-iban dito kay kung wa pa dito mo samot kada ko among baydo nun. Okay, murag ganahan po ang tata, labi especially kung maghisgot na tawag mo iba na mong kuryente kay magpatakas mig pabugnaw gamay ra mig bayro nun. But happy murag hurot ng atong oras, very short closing statement na lang, manager. Okay, so Ma'am Lani, si Rod, daghang salamat sa higayon niya inyong gihatag sa buhatan sa Bilico. In behalf of the Billy Electric Cooperative, nagpasalamat ko sa PIA sa atong sa tawag ni kang art. Sa tanan ng mga member consumer, amon ipasalig sa inyo kung sagoy maayo nga buhaton para ma-reduce by this time na natay mga lakang nga gibuhat. We hope gamay nga pasensya pagsabot sa sitwasyon. So kitang kaming tanan sa Bilico, kuyog ang among member board of directors, kauban unsaon ko nato nga mo ubos kining atong bayranan. Only that ang amo po pasalig anytime kung na mga problema kanunay na ang Bilico. Dili magtulog. We hope mangayo ko og pagsabot jud sa atong mga member consumer. Basta buhaton namong tanan mintas naa pa kami kay patipsad kami apektado kay apil man may pagbayad. Wala may libre nga kuryente sa Bilico. Thank you very much, Ma'am Lani. Okay, daghan kayo salamat, manager. Kang Russell, kang Lizel, Marcel, kang Pigos, kang Anna Marie, kang Arthur, kang Joan, kang Michael. Ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw, will hope and pray nga atong gisaligan nga mga opisyales o mga board of directors sa Bileco will work for the common good, that is sa maayo nga serbisyo sa Bileco ug sa barato barato nga kantidad sa kuryente nga atong gamiton aron ta makasmile pud ta og ginagmay. So God bless atong tanan og daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw og maayong udto sa atong tanan. Thank you. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong